Magandang umaga, sir. Magandang umaga, classmates. Ako ay si Binibining Marian Cheska B. Pedregosa at ngayon ay aking isasagawa ang pakitang puro ng Singapurang Pilipino. At ang napili kong topiko ay ang bahagi ng pahayagan sa ika-4 na balita. Magandang umaga. Magandang umaga po, ma'am. Ngayon ay hawak-hawak ko ang isang larawan. Ano nakikita niyo sa larawan ito? Pahayagan. Tama, isa itong pahayagan. Ano ang papalaog sa larawan? Mga balita, importanteng impormasyon tungkol sa ating kapaligiran. Basahin ang nasa harapan. Pahayagan. Ano nga ba ang pahayagan? Ang pahayagan ay isang paglilimbag na napapalooban ng balita at importanteng impormasyon. Bakit sa palagay niyo mahalaga ang isang pahayagan? Dahil sa pamamagitan nito, malaman natin ang nangyayari sa ating kapaligiran. Paano ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng malinaw at epektibong balita? Una, sumulat ng madaling balita. Ano pa? Isipin mabuti ang isinusulat na balita. Tama, at ang panghuli? At ang panghuli, ibigay ang punto ng balita. At ngayon ay may ipapanood akong video sa inyo. Makinig ng mabuti at tatalakayin nito ang iba't ibang bahagi ng pahayagan. Magandang araw. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pahayagan o diaryo? Ito ay naglalaman ng mga balita at impormasyon na inilalaghala sa araw-araw. Maraming mga Pilipino ang mahilig sa pahayagan o diaryo. Madalas pa nga mga balita ito ay ibibigay na lamang sa bawat bahay. Minsan pa nga sa panahon na ito ay ibibigay sa mga tindahan. Ano-ano nga ba ang mga uri ng pahayagan o diaryo? Una na lamang ito ay ang pangmukhang pahina. Mapapasa ang pangalan ng pahayagan at ang mga pangunahing balita. Sunod, ang balitang komersyo. Ang pahinang nagbabalita tungkol sa kalakalan, industriya at pananalapi. Ang sunod po, balitang banda, igdig. Ang pahinang naglalaman ng mga balita na gaganap sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa balitang panlalapigan, mababasa ang mga balita mula sa mga probinsya o lalawigan sa Pilipinas. Ang unang tubig o editorial ang hinang naglalaman ng mga sarili, kuro-kuro o puna tungkol sa napapanahong paksa o issue. Ikadong anunsyo. Ang pahinang ito ay mapagkukunan ng mga pagkakasikas tungkol sa iba't ibang uri ng hanap buhay, ng mga kagamitang ipinagbibili tulad ng bahay, sakyan at iba. Ang obituaryo ay pahina ng babalitan. Okay, base sa inyong napanood, ano ang nabanggit ng mga bahagi ng pahayagan? Ang iba't ibang bahagi ng pahayagan ay ang mga sumusunod. Una, pamukhang pahina, Tama? pahinang pang-opinyon, tanging at halain, pahinang panimbangan, lifestyle, pahinang pangnegosyo, klasipikadong anunsyo, pahinang pampalakasan at ang panghuli ay ang obituaryo. Sa palagay nyo, ano ang pagkakaiba ng mga ito? Ang kanilang gamit at estilo sa balita. Tama, ang pagkakaiba ng bahagi ng pahayagan ay ang kanilang estilo at ang partikular na gamit nito. Sa palagay nyo, bakit kailangan nating maging aktibo sa pakikinig at pagbasa ng pahayagan? Upang malaman ang mga isyu kinakaharap natin sa ating lugar. Ngayon ay makinig at ating ipapaliwanag ano-ano nga ba ang bahagi ng pahayagan. Ang mahalagang bahagi na bumubuo sa pahayagan. Sa pagtukoy ng bahagi ng pahayagan, ay nalalaman natin ang partikular na gamit nito. Pamukhang pahina. Ito ang unang bahagi ng pahayagan at naglalaman ng pangunahin at pinakaimportanteng balita.
Pahinang pang-opinyon. Sa bahaging ito, makikita ang mga kolum na nagpapahayag ng opinyon. Tanging lathalain o sa Ingles ay features. Mababasa ang iba't ibang natatanging paksa tulad ng tampok na tao, bagay, pangyayari, lathalaing pang-agham at medisina. Pahinang panlibangan o entertainment page sa Ingles. Mababasa naman ito ang mga kolum na panlibangan tulad ng puzzle, comics, jokes, horoscopes, palabas at balitang showbiz. At dumako naman tayo sa isang lifestyle. Makikita dito ang mga kolum patungkol sa buhay ng mga kilalang tao. Pahinang pangnegosyo o business page sa Ingles. Sa pahinang ito makikita ang palitan ng dolyar, napapanahong negosyo, kumpanya at paksang pananalapi. Klasipikadong anunsyo, mapapaloob dito ang mga trabaho, audisyon, job fair at iba pang katalastas. Pahinang pampalakasan naglalaman ng balitang may kinalaman sa iba't ibang pampalakasan. At ang ating panghuling pahina ay ang obituaryo. Sa pahinang ito, inaanunsyo ang mga taong napayapa na kung saan sila maaring dalawin. Naintindihan ba ang ating leksyon ngayon? Opo, ma'am. Ngayon, upang matitiyak kung inyong naintindihan ng ating leksyon, ay magkakaroon tayo ng isang aktibidad. At tatawagin natin ito, pagtukoy sa bahagi ng pahayagan. Panuto basahin ang mga sumusunod na pahayag at pamagat at tukuyin kung saan bahagi ng pahayagan ito makikita. Piliin ang titik ng tamang sagot sa loob ng kahon at isulat sa patlang. Ang unang katanungan, palitan ng piso laban sa dolyar na nanatirik sa isang dolyar katumbas ng 45 pesos. Ano ang sagot? Letrang F o pahinang pangnegosyo. Atletang Pilipino wagi sa Rio Olympics. Letrang H o pahinang pampalakasan. Tama, pinarerentahang resort sa Calamba, tumawag kay Paul Palmares. Letrang G o klasipikadong anunsyo. Tama, Pangulong Duterte pumuntang Indonesia para sa isang pulong. Letrang A o pamukhang pahina. Tama, mamamasyal sa Luneta, muling binuksan sa publiko ang bagong disenyong pasyalan. Letrang C o tanging lathalain. Tama, nakakalungkot na mababa ang pondo ng pamahalaan para sa edukasyon. Ginoong Pangulo, parang awan niyo na po. Letrang B o pahinang pang-opinyon. Terorismo, puksain. Letrang A o pamukhang pahina. Gilas Pilipinas, nangunang muli sa Jones Cup. Letrang H o pahinang pampalakasan. Ang mga makipagluksa sa mga naiwang na mayapa ay maaaring magtungo sa JB sa Sampaloc, Manila. Hanggang sa ika-6 na Hulyo. Letrang I o obituaryo. Tama ang inyong mga sagot. At bago tayo tumungo sa ating ikalawang aktibidad, ay aalamin muna natin ano-ano ba ang pamantayan sa pagsasagawa ng gawain ito. Pamantayan, unang pangkat at pangalawang pangkat, kawastuhan, kooperasyon, kalinisan at kabuuang presentasyon. Batayan, 10 puntos ang makukuha ng grupong may pinakamataas na score, habang 5 puntos naman ang may pinakamababang score.
Hahati ng klase sa dalawa, bibigyan ng kanya-kanyang dyaryo, gupitin at idikit sa bond paper ang mga bahaging hiniling. Maging malikhain sa pagsasakatuparan nito. Mayroon lamang kayong 5 minuto para isagawa ito. Maaari niyo nang isumite ang inyong gawa. At ang grupong nagwagi sa ang grupong nakakuha ng pinakamataas na puntos at naisagawa ang kawasuhan, kooperasyon, kalinisan at kabuoang presentasyon ay ang unang pangkat. Bigyan ng 5 bagsak. Ngayon ay tumungo naman tayo sa ating aktibidad at tatawagin natin itong pagtukoy sa larawan. Pagtukoy sa mga bahagi ng pahayagan. Tukuyin ang bahagi ng pahayagan na ipinapakita sa larawan. Piliin ang mga sagot sa loob ng kahon. Sa tingin niyo, ano ang napapaloob sa unang larawan? Pahinang pampalakasan. Pangalawa, Lifestyle. pangatlo, Orbituaryo. at ang pang-apat. Tanging lathalain. Tama ang inyong mga sagot. Ngayon ay may itatanong ako sa inyo. Pamilyar ba kayo sa comics? Opo, ma'am. Sino narito ang nakabasa at nakikita na ng comics? Ako po, ma'am. Ngayon ay gagawa tayo ng isang comics. Gumawa ng isang comics na nakabatay sa personal na karanasan maging malikhain sa paggawa nito. Mayroon lamang kayong 5 minuto. 5 minuto. At ang inyong 5 minuto ay tapos na, maaari nyo na itong isumite. At sa ating panghuling aktibidad, ang ating pagtataya. Sa ating pagtataya, basahin ng mataman ang sumusunod na pahayag. Ilagay ang tamang bahagi ng pahayag na inilarawan sa pangungusap. Gamitin ang patlang bago ang bigyan. Babasahin ko muna ang tanong. Mababasa rito ang balita tungkol sa sports. Pahinang pampalakasan. Makikita rito ang opinyon ng patnugot o manunulat sa isang issue. Pahinang pang-opinyon. Dito makikita ang mga patalastas at binibentang bahay. Pahinang pang-negosyo. Sa pahinang ito makikita ang pangunahin at pinakamahalagang balita. Pamukhang pahina. At ang panghuli, dito nakikita ang palaisipan, maaaring sagutan ang mga magbabasa.
Pahinang panlibangan. Naintindihan ba ang ating leksyon para sa ngayon? Opo, ma'am. Mayroon ba kayong katanungan, klarifikasyon o violenteng reaksyon? Wala na po, ma'am. Mabuti. At para sa inyong takdang aralin, mag-isip at magsaliksik ng isang pangyayari sa inyong pamayanan. Isulat ito sa malinis na papel, magsulat ng isang talatang balita na patungkol dito. Bigyan mo rin ito ng pamagat. Maaari mo itong isumite sa ating muling pagkikita. Yan lamang para sa ako nito. Magandang umaga. Okay, magandang Ang sa huli. maraming salamat at congratulations, Marian. Palakpakan natin si Marian. Yan, very good, no? So, yan. Marian, ano tawag dyan? Magaling dahil gumamit ka ng mga magandang visual aid. So, tama yan. At ang kailangan mo lang isanayin ay kapag ikaw ay nagbibigay ng instruction or ng panuto sa kanila, iwasan mo yung habang nagsasalita ka, nakatalikod ka ha, yung nakatalikod ka. Oo. So yun, iwasan yun. So yun lang. At paratilihin mo yung boses na modulated sa buong klase. So tama yun. Yun ang iyong ginawa. And then kapag meron tayong nilagay dyan na hindi na kailangan, tanggalin na. Yung halimbawa, hindi na kailangan yung tapos mo nang pinabasa and all, pwede mo na siyang tanggalin. Ay, okay, sir. Okay, so thank you very much, Marian, at job well done. Thank you, sir. Okay, sige. Sunod, sino yung isa? Si Munaida. Sir, wala pa po akong student, sir. Sige, so yung sinasa. O sige. Kuan naman, pakitago lang itong kuan mo, Marian, itong yung recorded, ha? Kasi hanapin ko ito sa inyo sa later on. Yes, sir. Okay, yung mga recorded din yung itago lang ninyo kasi yung hanapin ko ito sa sunod. Okay, sige, mag-off na tayo at si Nasa ang sunod. Gawa ng, saan si Nasa?